Kahit sa PNP, talagang lahat ng operation Ginagamit yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga, may pseudonym eh. Oo. Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging ako commander ng MiG-17, meron akong code, ang code ko, Bravo, no? Uli. Paano, doon po sa ating mga kasama sa AFP, mga retired sa AFP at sa PNP, pwede nyo bang sabihin sa taong bayan, ano ang difference ng confidential at ng intelligence sa inyong organisasyon? Well, ang intelligence fund, yan ay term na ginagamit sa armed forces at saka sa PNP. So, intelligence operation, of course, ang pinagkagamitan niya. Yung confidential fund, dahil supposed to be naman, ay wala talagang intelligence fund ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, ay inadapt nila itong confidential fund. So ito, based sa definition ng confidential fund and intelligence fund, ayon na rin dun sa joint memorandum circular ng COA, DND, DILG, GOCC. So dito nakapaloob yung pag-distinguish sa kanila, yung confidential fund para sa mga national government agencies, GOCCs, local government units. Ang intelligence fund is for the military and the police. Yun po ang pagkakaiba niya. Pareho ho ba, sir, ang proseso nila ng pagbuo ng yung plan, pagpondo? Pwede po ba ang isang ahensya na wala namang confidential fund ay mabigyan ng confidential fund ng Pangulo? Ano po yan? Dun sa binanggit ko kanina, yung joint memo circular na in-issue pa yan noong 2015. Actually, nakasaad doon ang mga ahensya, mga units ng governments, including AFP and PNP, kung papaano yung proseso. Kailangan unang-una nakapaloob sa pondo nila, yung ating GAA. Dapat, nasa line item ng AFP, parang gano'n. Pagka meron nun, sa baba, kami kasi sa operational kami. Doon sa taas ang nagpaplano noon, DND, AFP, umaatin yan and major services, umaatin yan sa Congress, dinidepensa nila yon. Pero during the implementation phase, kagaya niyan sa amin, sa MiG-17, no, sa ISA, pagka gumawa na kami ng plano niyan, meron kami tinatawag na case operation plan, meron ding special intelligence project, no? But kadalasan, ang ginagawa niyan is case operation plan ang inaano namin ginagawa. And doon nakasaad kung ano yung target, ano yung mission, ang duration, minsan 3 months to even it may even take years, no? Depende sa So sir, ibig nyo sabihin, hindi, yung planong yun, hindi overnight? Pinaplanong hindi yun So revolving every year? Oh, every year. Kaya nga, mamaya, siguro matanong din natin sa PNP, police kung para makita nila yung similarity. No? So, ko muna kay Colonel Galang. Colonel Galang, ikaw, sa PNP? Actually, ma'am, wala pong pinagkaiba. Similar and almost the same operations din po yan pagdating sa Philippine National Police. Yung pong pangalan lang, sinasabi natin na CIF or Confidential Intelligence Fund, tapos Intelligence Fund for the Uniformed Services. Doon po sa mga government agencies, yun nga po, it's called Confidential Intelligence Fund. So yun lang po yung pinagkaiba. Pero as far as concept, operations, pareho po yan sa AFP. Yan din po yung ginagawa sa PNP. So kayo rin, dyan ba nagagamit yung order of battle? Yes, ma'am. So sa case build-up po kasi. Yun ang case build-up. So pag case build-up, tapos ang final nun, yung order of battle. Iba rin yun. Pero ang sa intelligence fund, more on pag sinabing case operation plan, nakadefine doon kung sino yung dapat i-neutralize. Pwedeng personality, pwedeng group, o pwedeng a certain area. No? So nakadefine yon and may certain period. And dito, ginagamit yung kung sino yung mga agents na i-employ mo. Mamaya ipapaliwanag ko siguro yon para hindi rin siguro along the way. So may mga designated agents, sino yung supervisor ng case officer. Yan sir yung ginagawa ng intelligence community. Sa community, sa ground. Sa ground na yun kung paano i-implement. Kasi yung kaninang tinanong mo is more on the budgeting. No? Hindi mo pwedeng gumawa ka ng plano pag walang budget. Any agency, talagang ganun. No? Military ka man, police o ahensya ng gobyerno. Hindi ka pwedeng gumawa ng action mo without
appropriate budget. So sir, point blank, yung binigay kay BP, may plano yon? I presume na dapat ano yan kasi yung mga gumagalaw diyan, syempre meron naman naka-assign sa kanilang military and police elements, and doon syempre alam nila yung ginagawa nila. Once na ibinigay sa kanila yon, they are obligated to prepare a plan. Hindi pwedeng gastusin ko na to, bahala ka na dyan. Hindi pwedeng ganon. So yung konsepto na ginastos, binulsa, at linagay sa bangko ng Vice Presidente, pwede ba sa CIF yon? Hindi po pwede dahil doon po kung mababasa ng ano, anyway, makikita niyo po ito sa Google, i-Google nyo, no? Yung joint memorandum circular ng COA, DILG, GOCC at saka ng DND. So doon nakapaloob ano yon na number 2015-01, no? Dated January 2015, no? Makikita niyo po doon yung proseso. Kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dahil kahit na confidential po yan, ino-audit po yan. May audit system po doon. Meron po ang chairperson ng COA, yung tinatawag na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Audit unit, yeah. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya. Doon. Sa naka-report. Sealed envelope. Tapos doon. Pero hindi doon nakasaad. Kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yun. Dahil kagaya mga mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan na Agila. Pwedeng ganon. So talagang coded talaga. Coded. Kahit sa PNP. Talagang ma'am. lahat ng operation Ginagamit plan. yan. Code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga, may pseudonym eh. Oo. Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging, ako, commander ng MiG-17, meron akong code. Ang code ko, Bravo, no? Code nyo? Oo, ako, Bravo. Kayo mismo, sir? Pero yung pseudonym ko, hindi ko pwedeng sabihin until now, hanggang ngayon. Kasi, Dahil? siyempre, meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. Kahit ang may official. mga covert operation, lahat naging intelligence chief, may mga code yan. Mga may marinig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper. Pero ang nakakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. Katrabaho. Oo. Hindi kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yun. Sino tong si... At hindi tinatanong ni Hindi COA na... tinatanong yun. Oo. Compartmental. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, mayroong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung Joint Memorandum Circular. Makikita niyo po doon. 33 pages Hindi lang. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa pulis, ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin? Meron po. Minsan alphanumerics ang ginagamit namin. Pero compartmentalized nga po yun. Kagaya po, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit nun eh. Kami po nun, we're under Rio 20, Regional Intelligence Office 20. Hindi ko pa sasabihin kung saan unit yun na So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito, yung operational, wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias, pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang hindi Basta sinasabi. yan. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din ng ng mga codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng magtanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na hepe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sarhento. Ayun yung mga ganon. Sir, punta tayo dito sa impeachment. Bakit ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilang beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi, maaaring yung iba doon, alam din nila ng mga ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naive, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap sa PSA ng mga pangalan na ito, Yung paghahanap na yun, Optics. propaganda, optics, optics,
mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin. Pero hindi na dapat yun. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ano ng COA. Dun sa, ano. Wala, sir, na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga Requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yun ang importante rin. Kagaya sa ano. And even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget. Pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong ano. Liquidation. Oo, ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba. Hindi nila na-distinguish yun. Yung nangyari nung 11 days, yun ang liquidation process yun. Kaya siguro mabilis. No? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, August anticipate hiningi. na, nagawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, yun ano, pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace yan. Lalo na po security nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap. Interesting yan, ha? Hindi ma'am kasi ano yun eh. Kumbaga, siyempre po protectionan mo rin yung informant mo eh. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants over former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So, ito pong mga tao na to, siyempre tinutulungan niyo po yan. And you cannot give them yung merong documentation kasi makikita at malalaman eh kung sila tumutulong sa'yo rin. So, mostly po, transactions talaga dyan. On the ground is talagang cash basis po yan. Okay. Cora, Yes. in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact nito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Di ba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflationary inflation pressure? basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na, no? Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So, almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at diesel, di ba? So, papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi mo ng bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power, mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayong wala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, to reserve, ang dami come up nating with the security. mahihirap eh. Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni
ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na o ano nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga magkakaiba ang mga sinasabi eh. Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is, ang tinututukan nila is yung politika, yung, like for example, itong impeachment, and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So, yun ang problema. Dapat, itong intelligence span ng ating Pangulo, na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Para, Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So, talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala eh, di ba? Ngayon lang sila nag-iisip. Kumaga delayed reaction, imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Ang mahirap yung uplift, ha? Pag hindi na uplift. Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang, yun. ma'am, yung sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitingnan sa intelligence operation. Tinitingnan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? Kasi scenario planning na correct, dapat. ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. Hindi natin maintindihan kung... So, ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yun, yung pondo na yun? Kasi sir, So, yun ang question mark. noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Hindi ko alam kung paano actually, nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat tino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa nung, di ba, Gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, Diba? diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangang sabihin pero Automatic yun. Tawag lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Merong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang, kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba, nagsabi si si Yusek Claire Castro, sabi niya, walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng... Hindi nga 2 days O, Hindi, 1 same day day. later. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya walang crisis. Ako Walang naman yung crisis. BFF ko. Di kaagad, sumagot ako. Pagdating ng mga alas 2, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So, yun yung Ang gabi, nagkaroon ng EO. Di ba? Si So, Apli. coordinated ba sila? Parang hindi, no? Di ba? So, doon pa sir, lang eh.